Hi everyone! Welcome back to my channel. Ako nga pala si Assistant Professor Cara Patria David Cancio ng University of the Philippines Department of Journalism o mas kilala bilang Cara David sa telebisyon. Mahigit 20 taon na akong dokumentarista, 23 years to be exact. At sa mahigit 2 dekada kong pagsusulat ng mga documentary, ilang beses na rin akong nakagawa ng mga istorya tungkol sa buhay sa loob ng kulungan. In fact, the very first time that I won an international award was for a documentary about children born in prison way back 2002. Zelda Inocente ang title ng documentary na iyon at nanalo kami ng UNICEF Child Rights Award para dito. Pagkatapos ng Zelda Inocente, marami pa akong ginawang iba't ibang mga documentary sa Eyewitness tungkol sa buhay ng iba't ibang tao sa loob ng mga bilangguan sa Pilipinas. Nandyan yung Laya, Tatlong Dekada, Kako sa Kaklase, Anak ng Zelda, Dorm 12, at yung latest namin, Lola sa Laya. Dahil sa mga documentaries na ito, lalo akong namulat sa sistema sa loob ng kulungan. Marami akong mga nakilalang iba't ibang tao sa loob ng mga bilangguan dito sa Pilipinas. Naging saksi ako sa kanilang pagbabagong buhay at napalapit ako ng gusto sa ilan sa mga nakakulong sa piitan. Pero paano nga ba natin dapat ikinukwento ang buhay ng mga tao sa loob ng bilangguan? Paano natin ito maikukwento ng mas epektibo nang hindi tayo nakakadagdag sa diskriminasyon laban sa kanila? At yan ang pag-uusapan natin ngayong araw, Inside Stories, Reporting on Prisons. Lesson number 1, respect their privacy. Kapag mag-i-interview tayo ng mga taong nakakulong sa iba't ibang mga bilangguan dito sa Pilipinas, as much as possible, itago natin ang kanilang pagkakakilanlan, lalo na kapag ongoing pa ang kanilang kaso. Pati yung mga taong mahahagip ng inyong camera kahit na incidental lang siya, kailangan takpan din ng mukha. Kasama ito sa mga karaniwang pulisiya sa mga correctional facilities, at least here in the Philippines. Tandaan natin na kahit nakakulong na sila, may karapatan pa rin silang tumanggi na magpa-interview o magpakuha ng camera. Nung ginawa namin yung documentary namin na Kako sa Kaklase, tungkol sa mga taong nakahanap ng liwanag ng edukasyon sa loob ng New Bilibid Prison, sinigurado namin na lahat ng mahahagip ng aming kamera concealed ang identity. Kaya yung wide shot namin ng New Bilibid Prison, nakatalikod yung mga tao. Nung nag-shoot kami sa loob ng mga classroom, doon kami pumwesto sa may bandang likuran para siguradong lahat ng mga taong nasa loob ng bilangguan nakatalikod sa aming kamera. Gumamit rin kami ng maraming close-ups, making sure na hindi makikita yung mata. Sa mata kasi nakikilala ang isang tao. Yung ibang shots naman namin, kung mapapansin ninyo, medyo madilim or nakasilhouette. Talagang itinago namin sa anino o kaya sa dilim yung aming mga case study para hindi makita ang kanilang mukha. Gumamit din kami ng maraming foreground shots kung saan tinatago namin yung mukha ng isang tao sa pamamagitan ng paggamit ng mga bagay na nasa foreground. Tapos kung kunyari may aksidenteng mahahagip na mukha ng aming kamera, sinisigurado namin na i-blur namin ito para hindi sila makilala. Tandaan, kahit nakakulong na ang mga taong ito, may karapatan pa rin silang tumangging magpa-interview. So, irespeto natin ang kanilang privacy. Tandaan natin na yung mga taong nakakulong, may pag-asa pa silang magbagong buhay. May pag-asa pa silang makalaya at mabuhay muli sa lipunan. Nakagawa man sila ng kasalanan noon, hindi ito ang buod ng kanilang pagkatao. Ang problema, kadalasan nakakaranas sila ng diskriminasyon paglaya nila. Hindi sila tinatanggap ng lipunan. Kaya, huwag na tayong dumagdag pa sa stigma na ito o sa pagdidiscriminate sa kanila. Lesson number 2, words matter. Mas mainam kung iiwasan natin yung paggamit ng mga salitang mapanghusga tulad ng preso, inmate, convict, criminal. Instead of criminal, refer to the subject as a person convicted of crime. Narinig niyo na ba yung term na persons deprived of liberty o PDL? Sabi ng mga eksperto, mas maganda na imbes na prisoner, inmate, convict, or criminal, mas maganda kung PDL o persons deprived of liberty ang gamitin para sa mga taong nakakulong.
Sa Filipino, imbis na gamitin yung salitang preso o kaya bilanggo, ang pwede nating gamitin taong nakakulong, mga nakakulong, nakapiit, taong nahatulan ng kaso. Kumbaga, huwag nating tanggalin ang pagkataon ng isang tao dahil lang sa siya'y nakulong. Malaki kasi ang epekto ng ating mga salita. Minsan may nagagamit tayong mga salita na nakaka-offend o kaya nakapagdudulot ng dagdag na diskriminasyon sa mga tao. Lesson number 3, Stories of Hope. Maraming iba't ibang storya ang pwede nating gawin sa loob ng kulungan. Nandyan yung mga overcrowded na mga piitan, nandyan yung krimen, karahasan, korupsyon, mabagal na takbo ng hustisya at marami pang iba. Pero hindi naman lahat ng kwento sa loob ng kulungan kailangan negatibo. Sa tagal kong pagko-cover sa iba't ibang mga bilangguan sa Pilipinas, marami na akong nakilalang mga taong nakakulong na nakaka-inspire yung kanilang mga kwento. Nandyan yung mga nakakulong sa Nubilibid Prison na nagsisikap mag-aral kahit sila'y nasa loob ng piitan. Tapos yung iba naman sa kanila nakapagtapos na ng kolehiyo, sila naman ang nagtuturo sa kanilang mga kasama. Ito yung patunay na hindi natatapos ang buhay dahil lang ika'y nakulong. Pwede ka pa rin magsikap at makatanggap ng liwanag ng edukasyon kahit ika'y nasa loob ng kulungan. Na-inspire din ako sa kwento ng mga lola ng Dorm 12 ng Women's Correctional. Oo, alam ko nakakalungkot yung kwento ni na Lola Petra at Lola Rose at iba pang mga matatanda na nakakulong sa koreksyonal. Pero kasabay ng lungkot, nakaka-inspire naman yung pagtutulungan, bayanihan ng mga lola sa loob ng Dorm 12 para maalagaan nila ang mga may sakit at mahihina sa kanilang hanay. Nakaka-inspire yung positivity ng mga lola kahit na nasa loob sila ng kulungan. Nakaka-inspire yung hangarin nilang makalaya, yung kanilang taimtim na pagdarasal, at yung pagpupursige nila na magbagong buhay. Kaya naman kahit natapos na yung documentary namin na Dorm 12, naku, balik ako ng balik doon sa loob ng Women's Correctional. Nagse-celebrate ako ng birthday ko doon sa loob ng Dorm 12. Nag-share lang ng blessings doon sa mga lola. At kaya naman nung lumaya si Lola Petra, nandun ako sa kanyang tabi. I really never lost contact. And hanggang sa pagsapit niya ng edad na 100, Naalala niyo ako? hindi ko siya malilimutan. Kaya maraming salamat sa lahat ng mga nakilala ko sa loob ng bilangguan nung kami gumagawa ng mga documentaries doon. Talagang I was truly inspired by your story at sana marami pa akong iba pang inspiring stories na magawa sa loob ng mga selda dito sa Pilipinas. Ako po si Cara David at ito po ang Eyewitness. Ilan lamang ito sa mga natutuhan ko sa maraming taon kong paggawa ng mga documentaries sa loob ng mga bilangguan. Aaminin ko nung una akong na-assign na mag-cover sa loob ng New Bilibid Prison at saka sa Women's Correctional, tulad ng marami sa inyo, dinapuan din ako ng agam-agam, dinapuan din ako ng takot, di ko alam kung ano nga ba yung buhay dun sa loob. Pero matapos kong makilala yung mga tao sa loob ng bilangguan, at matapos kong marinig yung kanilang hangarin na magbagong buhay at makalaya sa mundo, na-realize ko na marami sa kanila tulad lang din natin. Mga taong marunong magdasal, magmalasakit sa kapwa, mga taong may pangarap at may hangaring makalaya at magbagong buhay. Sana malaya na tayo. Bigyan natin sila ng pagkakataon. Tratuhin natin sila bilang tao. Sana po meron kayong natutuhan ngayong araw. Hanggang sa muli, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Paalam!